Magandang umaga po. Naimbag nga bigat, mayap, aabak, maray na aga, maayong aga, maupay na aga, masanto siya kabuwasan. Ang mga kababayan, pag-usapan po natin yung kung posible ba makauwi ba si Duterte next week. Ayon sa sinabi ni Sara Duterte, yan ang pag-usapan natin sa ngayon. But nevertheless, bagong lahat, patugtugin muna natin yung ating paboritong channel ID na Todo Kasing Tirador. Yan po. Ito po. Pilipinas. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Namhar. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Morning, Minel. Bawat Ian, piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik sa bawat Magandang umaga. Pag-usapan natin si Duterte sa kayo. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng Antonio malakas ay Che. tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay. Diretso tayo. Ang pag-usapan natin ay
si Sarah. Pakinggan muna natin ang sinabi ni Sarah. Pakinggan natin na maigi ko anong sinabi niya. Sabi ng mga vlogger na mga BBM, pati si Insurrecto, modus daw, sabi ni Bad, modus. Ibig sabihin modus, niluloko daw niya mga DDS. Salamat sa inyong mga kababayan namin. Duterte! Duterte! Hala, Ang susunod na pagpapasalamat, kita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat Hello. at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Sige, sige. Okay. Speaking from London. salamat sa inyong mga kababayan Roland namin. Dalisay. Hindi pa ako nabili. Ikaw lang nabibenta ng imong prinsipyo, Roland Dalisay. Kalain mo, kakampit mo pa si BBM na magnanakaw na klaro? Dalisay? Kita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat Hello ang from kanyang British paglabas Columbia, at Canada. pag-uwi sa Kimberly. Salamat sa inyong mga kababayan namin. Sabi ng mga kalaban ni Sarah, nabubudol daw. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Kung ko tatanungin mo, ulitin natin. Sabi niya makikita niyo sa sa sunod na linggo, pero inaantay pa kanyang pagbalik. na linggo. Mahal natin. Makikita ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Okay. Ibig sabihin na misinterpret ito ng mga anti-DDS. Makikita ko siya sa susunod na linggo. Yan sinabi ni Sarah. At tayo, inaantay natin siya na uwi. Ganun lang ako kasimple yan. Pero, kahit ganun pa man, hindi siya fake news. Kaya, itong mga anti-Duterte, kagaya ni Roland Dalisay, ito yung mga mga nagpakabubo kayo kay Marcos. Victorina Pantaleon, ganda ng result ng SONA dito sa amin. Di ba siya malapit ng mag-100% liter ang diesel? Wala na si Bangag. Ed Balen, hopefully for the Filipino people and the country. Ed, kumusta ka na, Ed? Pasyalan mo ako. So anyway, yan po, ulitin natin para klaro natin. Bago ko i-discuss, ulitin natin. salamat sa inyong mga kababayan namin. Duterte! Duterte! Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal Ang sunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Yan ang sinabi ni Sarah. natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa At sinabi, at inaantay natin lahat ang kanyang pag-uwi. Ganun lang, inaantay. Hindi sinabi na lalabas ka agad.
Nagpapabubo talaga ito mga sobrang galit yung kay Duterte. Wow, mahal na mahal talaga ng Tagalondon si Sara. Break him down! Break him down! Break him down! Salamat sa inyong mga kababayan namin. Duterte! Duterte! Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Okay ha, okay, i-out ko muna yan. Ang importante lang po dito, ang klaro po sinabi ni Sara ay makikita niya sa susunod na linggo ang kanyang tatay na hinihintay ng lahat ng mga DDS. Ganun lang ibig sabihin nun. Pero, puntahan natin ano ba yung estado ngayon ng kaso ni Duterte. Ito po, sa pagsaliksik natin, sa pinakahuling desisyon ng International Criminal Court ay lumalabas po na talaga namang may chance na makalabas si Digong Duterte. Yan po ang napakaklaro. So kung ganon, ano ang chance niya? Ang chance na po ay simple lang po. Sa ngayon po ay may decision, pinakahuling decision June 12 ng tinatag na International Criminal Court Trial Chamber na inuutusan ang panel of expert ng mga doktor na eksaminin si Duterte sa kanyang aspeto ng kanyang kalusugan sa katawan at kanyang kalusugan sa isip. Ngayon, inutusan ng International Criminal Court yung mga panel of experts ng mga doktor sa kalusugan at doktor sa isip na magsumiti sila ng report na hindi lalampas sa August 11. So ano na ngayon? Patapos na ng July, so August 11, mga 2 weeks from now, ay ang utos ng ICC ay magsusumiti ng report ang panel of experts nang hindi niya later pa o hindi pa not later than August 11, 2026. So pwede sabihin na nagsabit na sila ngayon o nagsabit na sila kahapon o nagsabit na sila nakaraang linggo. So ang utos ng International Criminal Court kay Digong sa mga panel of expert, alamin nila ang kalusugan kung sapat ba ang kanyang katawan para humarap sa paglilitis. At ang tinitingnan din ang kanyang katawan, physical na aspeto. At kung makikita na sa physical na aspeto ay magre-recommenda ang doktor, uwi, walang magagawa ang ICC. Susundin ng ICC yun. Ganon ang possibility. So, ibig sabihin, by now, as we speak, nakatanggap na malamang ang trial court or trial chamber ng ICC ng report patungkol kay Digong. At tingnan natin dito kung malaman natin kung siya'y ulyanin and at the same time ay 82 years old na siya. So kung ang iyang kanyang kalusugan ay sapat pa ba o hindi na matutuloy? Kasi ganito po yan. Halimbawa, simba ko kung mag-guilty si Digong kahit isa lang sa 3 kaso. 3 klaseng kaso kasi sinampa sa kanya. Ang una ay count 1, patungkol po ito sa mga namatay dun sa Davao City. Mula noong 2013 hanggang June 2016.
So ngayon, ang kaunto ay mga namatay na high value targets na na 4 na biktima. 4. Yung sa una pala sa Davao ay 9 na biktima ang binilang, ang pinatay kuno na tao. Dito sa pangalawang kaso niya ay 4 na HBT. Ang pangatlong kaso itong marami. Ito po yung 43 na namatay kuno. So, kung malusutan ito ni Digong lahat, uwi siya. Ngayon, kung makonvict siya, kahit isa lang, ay 30 years po ang kulong na nag-aantay sa kanya. So ngayon, ang pag-usapan natin ang kaso niya. Sa ngayon po, ang kinakaso sa kanya ay yung tinatag na indirect perpetrator. Ibig sabihin, para may kutsabahan pero ang papel niya ay mas mababa. Pero ganoon pa man, ang kulong ay 30 years. Tapos, kung ganoon, kailangan may pakita ng umakusa sa kanya na ang koneksyon ni Digong sa mga namatay na mga war on drugs victim ay yung mga namatay sa Davao at yung mga namatay na high value targets. Yan po napakahirap kasi matanda natin, pinuna ng trial court chamber judge na si Joanna Corner na ang ebidensya ng prosecutor ay puro video, 127 na video. Paano yan? Kaya nga, tingnan nyo ulit ito, i-trim down nyo, kasi kung video lang, hindi po yan magbibigay ng ebidensya na proof beyond reasonable doubt. So maliban sa video, ano pa bang ibang pwedeng testimonya nila, ang ebidensya nila? Yung sa Davao killings, pwede nandun si Bato-Bato at saka si Las Cañas. So kung tatayo ba yun kay Las Cañas o kay Bato-Bato, depende yan. Pero kailangan patunayan niya na totoo yan. So, kung magkwento si Las Cañas at magkwento si Bato-Bato, at kung wala namang pruweba na may namatay, at kung may namatay, at patunayan na may talagang hindi lang yung kanilang galing sa salita, na patunayan nila na talagang si Digong ang nag-utos pumatayin mga yun. Ganon din po sa high value targets. Ano kaya ang pruweba nila? Nag-iisip ako. Andun din si Ruina Garma. Malay mo, baka may ebidensya kay Ruina Garma na galing. Para naman dun sa mga namatay nung naging presidente siya. Tapos, yung mga namatay na ito, nung presidente siya, ito po yung mga tinatawag na tukhang teams. So, tukhang at saka high value targets. So, with that, atin na lang tingnan kung for the best of Digong, total, I admire Digong kasi hinarap niya yung kaso niya. Hindi kagaya kay Bato na tumatakbo. Pero anyway, ang usapin kung dapat ba silang makipag-compete Pilipinas sa ICC o hindi, gagawin na lang natin yan na usapin, na hiwalay na usapin. But this time, we'll just talk about whether or not Digong can go home. It is possible na pwede siyang umuwi. Depende sa mga doktor na itinalaga ng trial court chamber na tumingin kay Digong at meron silang hanggang August 11, 2026 na magbigay ng kanilang report. Pwede nilang i-report na dalhin nila sa ospital or pwede nilang i-report na nandun pa rin at sabihin nila na kaya pa to, pwede pa to humarap sa trial at nakaintindi siya sa mga proceedings. Ganun po nang mangyari dito. Kaya with this, babati na lang muna ako. Si John Mac, dapat attorney, lahat ng abogado loyal sa Pilipinas, hindi loyal sa politiko. Yan ang problema natin sa mga abogado natin ngayon. Si Pipito, ipakulong ni Martin Romualdez, patay ka BBM, nasangkot ka, kanya ikaw ang mastermind, ungas BBM. Sigurado ako na
maraming bala si Romualdez laban kay BBM. Saka sakaling totoo. Pero hindi po ako naniniwala na totoo yung kaso nila kay Romualdez. Bisog, Batak, Bay. Anong Bay? Ibig sabihin ng Bay. Pipito, wala ang malaki ang ambag ng London dyan sa ICC. Tapos Roland, ita naman si Roland. wala kang kwentang tao. Wala ka naman, ano ka ba, namatayan ka ba? May kamag-anak ka ba namatay sa war on drugs? So hanggang dyan na muna po mga gili ko tagapakinig at may mag-vlog na naman tayo. Paki-like, paki-subscribe at paki-share. Paki-follow sa aking Facebook. Follow po sa aking Instagram, aking TikTok, at saka yung X account. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay! Mga kabayan, tandaan, walang api kung walang magpapaapi. Yan po tayo ngayong kabayan.